ang mark of a true disciple, it's not an easy task para tayo maging totoong disipulo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi may kanya-kanya struggle tayo sa buhay. At may kanya-kanya tayong pitfall na tinatawag. Isa dito, ang alam natin, meron tayong unseen enemy. Itong Leviathan, ang Leviathan existed since in the Old Testament. Ito'y sugo ng demonyo. Okay? Kaya ito'y nagkokos ng chaos at evil. Even lalong-lalo na sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa iglesia. Bakit? Anong ibig sabihin ng Leviathan sa Hebrew? Okay? It represents untamable forces of evil. Chaos, cosmic, adversary that oppose God. Ito'y parati itong pangontra sa gawain ng Panginoon. Ano itong ginagawa nila, no? Sabi nga dito, sa Hebrew word ng Leviathans, has a root meaning called twisted. Kaya yung word na twisted, maraming mga bula ang propeta ngayon, tinitwist nila ang salita ng Diyos. Sinasabi nila si Kristo hindi naman talaga Diyos. Siya ay tao lamang. At marami ring paniniwala, lalo na yung ginagamit ng kaaway natin, yung pagtitwist ng scripture, they come up with a different meaning of passages. Okay. Good example is that ang pinanganak ay tao. Kita mo yan, ha? Tapos, hindi ang Diyos. Kaya pag pinaglalabanan at pinagdedebatihan ang ating Panginoong Jesus, maraming hindi nakakaunawa ng kanyang deity. Yung deity, He is both God and man. But ito ang trabaho nitong Leviathans, which is the unseen enemy. He speaks with lies, he speaks with deceiving, okay? Kasi tinitwist nga niya eh. Remember sa Galatia, when Paul came back, lahat ng tao naligaw na ng kanilang paniniwala kasi may nagturong kamalian sa kanila. Kailan sundin pa nila ang law para sila'y maging tunay na Kristiyano. Kaya sabi ni Paul, who bewitched you? Kayong mga hangal, you foolish Galatians. Tinawag niyang foolish Galatians. Kayong mga hangal, para kayong mga naging tanga at hindi ganyan ang tinuro ko nung naririto ko. Anong nangyari sa inyo? Sino ang nanloloko sa inyo? O who bewitched you? Ganon ano? Kasi yung lugar ng simbahan sa Galatia nung tinanim yun ni St. Paul, okay naman silang lahat. Kaso napasukan sila ng Leviathans. So, liwanagin natin, ang kaaway ng tunay na disipulo or true disciples, yung unseen enemy natin na nananahan yan sa tubig. Alam niyo po yan? Sa monster. Kumbaga sa ito dinescribe siya rito, dinescribe siya sa history. Leviathans is a squirming serpent. It's a sea monster. Kumbaga sa talagang, tunay to, meron to talagang serpent sa dagat na napakalaki nito at makapangyarihan. But the spiritual realm na nangyayari ngayon, meron po tayong tinatawag na battle between good and evil. At dito kumikilos yung Leviathan. Saan po siya nananahan? Siya po'y nananahan sa tubigan. Okay? Sa water. Intindihin po natin, man composed of 75% water. Ulitin ko, tayong lahat, ang katawan nating ito, meron tayong tinatawag na 75% ng katawan natin composed of water. Ang ibig ba sabihin ito, itong dambuhalang serpent na ito nananahan sa atin? Spiritually, yes. Saan nananahan to? Una-una, sa mga non-believer. Okay, sa non-believer, a person composed of 75% water. And di ba sabi ni Christ, the only time that you can only see God is when you become born again. Spirit gives life in spirit. Ibig sabihin ito that water that Jesus offered to every person, it is the water of life. Pag wala yung water of life na yun, sa ating spiritual life, sa ating katawan, sa ating spiritual body, ibig sabihin, ang naghahari sa atin yung Leviathans. Okay? The spirit of Leviathans, hindi pa yung monster na nasa dagat. Ayun
delikado rin yung pagka ikay nakain nun. Pero ang pinagbabasihan natin dito ngayon, ang ine-explain ko sa inyo, sana maunawaan nyo to, at maganda ito, marami dapat makapanood nito ma-explain ko sa inyo ng gusto. I know some of the pastor have thought and studied this in their theology, pero maganda, kilala nyo dapat at alam nyo ang galaw ng kaaway. One of the most powerful allied of Satan na yan ang ginagamit niya. Kaya sa panahon when Jesus Christ called the Jew, your father is not the father of Abraham. Your father is the father, the devil. He is the father of lie. Remember, last week I said, and I addressed this many times, the only way that you can be a true sacrifice, living sacrifice, buhay na sakripisyo, is when you are a true living sacrifice of God. Totoong sakripisyo. Ibig sabihin, walang pagkukunwari sa puso mo, walang tawag nito, there's no hypocrisy, there is no insecurity, there is no question about your character, your personality, and everything in you, that you are truly a born-again Christian.